Isang mapagpalang hapon po. Sa hapon pong ito, itutuloy po natin yung topic po natin na nasimulan na po ni Pastora AC kahapon na pinamagatang kapag namatay ang isang minamahal, huwag gawin ang tatlong bagay na ito. So, kamusta po kayo? Naranasan na po natin ang mamatayan o magpunta sa mga burol at makilamay. At kung mapapansin po natin sa mga lamayan, madami pong mga paniniwala. May mga tao po na ang isang nagpapatakbo sa buhay nila ay ang mga tradisyon, paniniwala, mga pamahiin, at mga superstitious beliefs. So pag sinabi po natin superstitious beliefs, ito po yung irrational beliefs and practices that are often based on the fear of negative consequence or the desire to influence outcomes through perceived supernatural means. So out of fear, kaya sila nagkakaroon ng mga ganitong paniniwala. So ano po ba yung mga alam natin na pamahiin kapag nasa lamayan? Ang isa po dito, bawal daw maglinis sa lugar ng burol. Bakit po? Kasi ang sabi nila, matataboy daw ang kaluluwa ng namatay kung kaya susundan ito ng kaluluwa ng buhay ng pamilya at susunod silang mamamatay. Yung pangalawa, bawal daw magpasalamat dahil para daw kasi nagpapasalamat ka na namatay yung kaanak. Yung pangatlo, tinatakpan ng mga salamin. So ano pong dahilan bakit tinatakpan nila yung mga salamin? Para daw makaiwas na makita ang kaluluwa ng namatay. At yung sumunod po, bawal matuluan ng luha ang kabaong. Ano pong dahilan nito? Para daw makaiwas na makita ang kaluluwa ng namatay. Ang sunod, ang lahat daw ng abuloy sa patay ay dapat ilaan sa lahat ng gastos sa burol. Kasi kapag daw ito po ay ginamit sa pansarili, ang mangyayari daw, mumultuhin daw ng namatay. At dito po sa infanta, isa pong napansin ko po dito na bawal gawin o yung pamahiin nila kapag meron pong lamayan ay bawal po magmano. Hindi ko lang po ganun ka-sure kung ano yung reason kung bakit. Pero alam niyo po may mga bawal ding pagkain at mga dapat gawin pagkagaling ng lamay. Kagaya po nito, after mong magpunta ng lamay, meron po sila tinatawag na kailangan mo munang magpagpag. Ibig sabihin, kailangan mo munang magpunta sa ibang lugar bago ka umuwi ng tahanan mo. At meron din pong mga binabawal na pagkain. Ang isa po dito yung pansit. Bawal daw po ito during lamay kasi hahaba daw po yung panahon ng lamay. Pero kung ikaw daw ay maghahanda ng pansit at kakainin mo to after ng libing, ang paniniwala po nila ay hahaba daw ang buhay ng mga kamag-anak. Nalala ko po noon, meron po akong kasama na nagtanong, ang sabi niya, Pastora, kung halimbawa, bibitayin ka na, ano yung pagkain na ire-request mo? Ngayon sabi ko sa kanya, ang ire-request ko ay pansit. Bakit? Kasi nga po, lagi nating naririnig, ang pansit daw po ay nagpapahaba ng buhay ng isang tao. Pero kung gusto mong humaba ang buhay mo, may tinuturo po ang Biblia. So, sa buong linggo pong ito, pag-aaralan po natin yung tatlong bagay na pinagbabawal ng Biblia na madalas ginagawa po ng maraming tao. So, hapon po, nasimulan na po ni Pastora AC yung number 1. At nandito na po tayo sa number 2. Huwag makipag-usap sa mga patay at huwag makipag-ugnayan sa spiritual na mundo sa pamamagitan ng mediumship, pangkukulam, o pagpapatawag ng mga spirito. Kung may Bible po kayo, makipagbukasan po tayo sa Deuteronomy chapter 18. Start po tayo ng verse 9. Kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong gagaya sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Verse 10, sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas at ng mga sumasangguni sa mga spirito ng namatay. Verse 12 po, sino mang gumagawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupain pupuntahan niyo. So ito po, ang title po kasi niya ay babala laban sa pagsunod sa kagalian ng mga pagano. So pag sinabi po natin pagano, sila po ay outside the covenant community of Israel.
They are the people who follow idolatrous religions and they worship false god. So before po sabihin ni Moises, ito pong Deuteronomy 18 verses 9 to 12, pauna na po itong sinabi ng Diyos sa mga Israelita sa Leviticus 18:3, nang sabi po ng Panginoon sa verse na yon, huwag niyong gagayahin ang mga kaugalian sa Egypto na inyong pinanggalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. So dito po sa Deuteronomy 18 verses 9 to 12 na binasa ko po kanina, didiscuss po dito ni Moises yung mga practices that are prohibited by God dahil ito po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So sa English po, ang nakalagay doon ay abominations. So ang synonym po ng abominations ay detestable. Nang ibig sabihin po ay intense dislike or hate very much. Something that is repulsive in the eyes of God. So, sinasabi po dito ni Moises yung mga detestable behavior na kinasusuklaman po ng Panginoon. At sinasabi ito ni Moises in order for them to live blamelessly sa harapan ng Panginoon. So, every detestable thing was prohibited, meaning yung mga gagawin dapat nila ay those things or behavior na approved ng Panginoon. Ang utos po ng Diyos sa kanila, dito po sa Deuteronomy 18, verse 9, na pinaalala ni Moises ay huwag nilang gagayahin ang mga ginagawa po ng mga tao na pupuntahan nila sa lupang pinangako ng Diyos sa kanila. Bakit po ito sinabi ng Diyos? Kasi alam niya na sila po ay may natural curiosity regarding sa mga pagans practices. So, yung curiosity na yon ang magpapahamak sa kanila. Di po minsan may mga tao po na ugali nila kapag sinabi mong bawal, saka gagawin, at pag sinabing wag, lalong maku-curious na gawin o alamin ng isang bagay. At ito po ang dahilan kung bakit po ito sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. At dito po sa verses 10 to 12, ito po yung mga practices nila na kinasusuklaman po ng Diyos. Una po, yung number 1, ang sabi po sa kanila, huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. So, nakaugalian na po kasi ng mga Canaanites na maghandog ng kanilang anak sa pamamagitan ng pagsusunog sa kanilang mga anak at pag-offer nito sa kanilang Diyos na si Molech. So, sa Leviticus 18:21 po, God warned Israelites about sa practice na ito dahil kinasusuklaman din ng Diyos ang pagpatay sa walang kasalanan. At yan po ay nakalagay sa Proverbs 6:17 na patungkol po dun sa mga innocent blood. So minsan, ginagawa nila ito so they can see and control the future. Pangalawa, para sila po ay magtagumpay sa digmaan. At yung pangatlo po ay para ma-prevent ang calamity. So, yung number 1 po na sabi dito yung detestable behavior na kinaayawan ng Diyos sa kanila ay yung pagsusunog ng kanilang anak bilang handog sa kanila pong Diyos na si Molech. At yung pangalawa po na sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag gagawin ay huwag manghuhula. Pag sinabi po nating panghuhula, it means to predict or control the future. So, gumagamit sila ng mga tarot card, mga crystal ball, at mga Ouija board. At yung pangatlo, na paalala po ng Diyos sa kanila na wag po nilang gagawin ay wag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Pang-apat po dito ay ng mga mananawas. At yung panglima po, na isa po sa topic po natin ngayon, ay ang sumangguni sa spirito po ng mga namatay. So ito po mga bagay na ito na binanggit ko po sa inyo, isa pong dahilan kung bakit ito po ay binabawal na gawin po natin kahit nakasanayan po ito ng marami pong mga tao dahil sila nga po ay may kanya-kanya mga paniniwala, mga tradisyon, mga pamahiin o mga superstitious belief dahil ito pong mga bagay na ito na ginagawa ng iba na kasanayan na po nila ay kasuklam-suklam sa harapan po ng Panginoon. At ito po ay binabawal ng Diyos dahil number 1, it caused people to live in denial of reality. Pangalawa po, it caused people to come under the dominion and service of Satan.
Sa Leviticus 18 po, verse 5, ang sinabi po ng Diyos, "Nang sinumang tutupad sa aking kautusan at tuntunin ay mabubuhay." So kagaya po ng sinabi ko kanina, may mga tao po na nagpapatakbo sa kanilang buhay ang kanilang mga paniniwala, mga tradisyon, mga pamahiin. Pag sinabi po natin pamahiin para sa kanila, kapag hindi mo nagawa ang bagay na ito, meron pong pwedeng masamang bagay na mangyari o meron pong consequence. At nabanggit ko na nga po ito kanina na sa lamayan po ang dami pong mga pamahiin. Pero hindi po sa pamamagitan ng beliefs, traditions o mga nakasanayan ang magiging paraan para tayo po ay mabuhay ng matagal. Ang pagsunod sa utos at mga bilin ng Diyos ang siyang dapat nagpapatakbo sa buhay po natin. At yung mga nabanggit ko po kanina na 5 bagay na detestable o kasuklam-suklam, alam niyo po ang intense din po ng word na ginamit ng Bible po dito, detestable, ibig sabihin, kasuklam-suklam po ang mga bagay na ito sa harapan po ng Diyos. So kung gusto po nating mamuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, ang dapat nagpapatakbo po sa atin na hindi po yung mga ganitong klase ng paniniwala na nakasanayan ng iba, kundi yung pagtupad po sa mga bilin at utos po ng Panginoon. So yan lang po ang maibabahagi ko po sa inyo sa hapon na ito. So yung number 2 po, na binabawal po ng Biblia na atin pong gawin, huwag makipag-usap sa mga patay at huwag makipag-ugnayan sa spiritual na mundo sa pamamagitan ng mediumship, pangkukulam o pagpapatawag ng mga spirito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at i-close na po natin sa isang panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na ito sa mga bilin at paalala mo sa amin. Matuto kami, O Diyos, na mamuhay ayon sa mga bagay na kagustuhan mo. Mamuhay kami ayon sa kalooban mo, Panginoon. At Lord, we pray na ang plano mo ang siyang matupad pa sa bawat isa. Pinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa bawat isa and God bless po.